Alam mo ba, sa kabila ng makabagong teknolohiya, advanced na warnings at modernong siyensya sa buong mundo, may mga bansa pa ring paulit-ulit na hinahampas ng matitinding natural disasters. Akala natin kapag develop na ang isang bansa, ligtas na ito sa mga sakuna. May early warning systems, matitibay na gusali at alertong rescue teams. Pero kahit gaano kakahanda, kapag kalikasan na ang kumilos, wala talagang pinipili. Sa video na ito, dadalhin kita sa top 10 bansa na laging tinatamaan ng matitinding kalamidad ng kalikasan. Mga bansa na halos taon-taon binabagyo, nililindol, binabaha o tinatamaan ng matitinding pagsabog ng bulkan. May mga lugar na sa isang iglap nawawala ang tahanan at kabuhayan. Pero bago yon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang content na katulad nito. Let's get started! Top 10. Pakistan. Ang Pakistan ay isang malaking bansa sa Timog Asya na madalas tamaan ng lindol, lalo na sa ilagang bahagi nito. Bagamat hindi gaanong karaming bagyo ang tumatama dito, mataas ang risk ng seismic activity. Ayon sa data, ang Pakistan ay may risk index na 27.02. May 45% chance ng malalakas na lindol, 21% chance ng tsunami, at 38% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba, noong 2005, isang napakalakas na lindol ang naranasan ng mga mamamayan sa Kashmir region na nagdulot ng libo-libong pagkamatay at pagkasira ng buong komunidad. Bago tayo magpatuloy, ano nga ba ang risk index? Ito ay ang overall risk ng natural disasters na tumama sa isang bansa. Mas mataas na risk index, mas mapanganib para sa isang bansa. At kung mataas ang risk index, mas malaki din ang tsansa na tamaan sila ng lindol, baha, tsunami at bagyo. Top 9. Bangladesh. Ang Bangladesh ay kilala sa mababang lupa at maraming ilog, kaya madalas itong binabaha tuwing monsoon. Super vulnerable rin ang coastal areas nito sa malalakas na bagyo. Ayon sa data, ang Bangladesh ay may risk index na 27.73. May 36% chance ng malalakas na lindol, 30% chance ng tsunami, at 49% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba, ang Bangladesh ay isa sa mga bansang madalas mahit ng super cyclones. Noong 1970, isang bagyo ang kumitil sa higit 300,000 na tao at sumira ng maraming bayan sa kanilang bansa. Top 8. Russia. Malawak at malamig ang Russia, kaya ang natural disasters dito ay kadalasang earthquakes at storms sa mga bahagi ng Far East at Siberia. Ayon sa data, ang Russia ay may risk index na 28.12. May 29% chance ng malalakas na lindol, 20% chance ng tsunami, at 36% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba, ang Russia ay may aktibong bulkan sa Kamchatka Peninsula at minsan ay nagkakaroon ng malalakas na lindol na ramdam kahit malayo sa epicenter. Top 7. Mozambique. Ang Mozambique sa Africa ay prone sa bagyo at baha, lalo na sa baybayin ng Indian Ocean. Madalas din itong tamaan ng malalakas na storm surge. Ayon sa data, ang Mozambique ay may risk index na 34.44. May 25% chance ng malalakas na lindol, 29% chance ng tsunami, at 48% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba, noong 2019, tinamaan ng Cyclone Idai ang Mozambique na nagdulot ng massive flooding at libo-libo ang nawalan ng tahanan. Top 6. Myanmar. Ang Myanmar ay prone sa earthquakes at cyclones, lalo na sa coastal regions nito. Ang hilagang bahagi naman ay prone sa seismic activity. Ayon sa data, ang Myanmar ay may risk index na 35.85. May 52% chance ng malalakas na lindol,
43% chance ng tsunami, at 47% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba, noong 2008, tinamaan ng Cyclone Nargis ang Myanmar na nagdulot ng higit 100,000 pagkamatay at milyong-milyong mamamayan ang nawalan ng tirahan. Nag-e-enjoy ba kayo sa top 10 listahan natin, mga kabida? Alam kong grabe ang mga stats at nakakatakot ang mga natural disasters sa mga bansang binanggit natin. Kung may alam pa kayo na mga bansang dapat maisama sa list o may interesting facts kayo tungkol sa sakuna sa iba pang lugar, i-comment nyo na para mabasa ng lahat. Balik tayo sa listahan. Top 5. Mexico. Ang Mexico ay nasa Pacific Ring of Fire kaya hindi nakapagtataka na madalas itong tamaan ng malalakas na lindol at aktibong bulkan. Bukod dito, madalas ding tumama ang superstorms sa baybayin nito, lalo na sa Pacific at Gulf of Mexico. Ang kombinasyon ng lindol, bulkan at bagyo ang dahilan kung bakit mataas ang natural disaster risk ng bansa. Ayon sa data, ang Mexico ay may risk index na 35.93. May 37% chance ng malalakas na lindol, 32% chance ng tsunami at 65% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba? Noong 1985, isang napakalakas na lindol ang tumambad sa Mexico City na nagdulot ng libu-libong pagkamatay at matinding pinsala sa mga gusali. Top 4. Colombia. Ang Colombia sa South America ay madalas tamaan ng lindol, lalo na sa Hilagang Baybayin at sa Andean Mountain Region. Bukod dito, ang bansa ay nakakaranas din ng landslides at bagyo sa ilang coastal areas, kaya hindi ligtas sa natural disasters kahit nasaan ka man. Ang geographical location nito ay talagang ginagawang vulnerable ang kanilang bansa sa iba't ibang uri ng sakuna. Ayon sa data, ang Colombia ay may risk index na 37.81. May 49% chance ng malalakas na lindol, 43% chance ng tsunami, at 37% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba? Ang Colombia ay nasa intersection ng tectonic plates, kaya ang seismic activity at landslides ay karaniwan sa kanilang mga bundok. Top 3. India. Ang India ay napakalawak at may iba't ibang climate zones, kaya iba-iba rin ang uri ng natural disasters na nararanasan sa bawat rehiyon. Ang hilaga nito ay prone sa lindol dahil sa Himalayan fault lines. Ang silangan at timog baybayin ay prone sa super cyclones at may coastal areas din na maaaring tamaan ng tsunami. Dahil dito, halos bawat taon ay may natatamaan na lugar ng sakuna. Ayon sa data, ang India ay may risk index na 40.96. May 25% chance ng malalakas na lindol, 30% chance ng tsunami, at 42% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba, noong 2004, ang Indian Ocean Tsunami ay tumama sa India na nagdulot ng libu-libong pagkamatay at matinding pinsala sa kanilang coastal areas. Top 2. Indonesia. Ang Indonesia ay binubuo ng libu-libong isla at matatagpuan din sa Pacific Ring of Fire, kaya hindi nakapagtataka na madalas itong tamaan ng lindol, bulkan at tsunami. Bukod dito, may coastal areas na prone sa malalakas na bagyo, kaya halos bawat taon may natatamaan na komunidad. Dahil sa geographic location nito, halos hindi ligtas ang buong bansa mula sa iba't ibang uri ng natural disasters. Ayon sa data, ang Indonesia ay may risk index na 41.13. May 53% chance ng malalakas na lindol, 47% chance ng tsunami, at 38% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba? Noong 2004, ang napakalakas na tsunami sa Aceh, Indonesia ay kumitil sa higit 230,000 buhay at sumira ng libu-libong tahanan sa loob lang ng ilang minuto. Top 1. Philippines.
Ang Pilipinas ang may pinakamataas na risk index, hindi lang sa listahan na ito, kundi sa buong mundo dahil sa kombinasyon ng earthquakes, tsunamis at super typhoons. Laging nasa typhoon belt at napapalibutan ng Pacific Ring of Fire, kaya halos bawat taon ay may lugar na natatamaan ng sakuna. Sa bawat bagyo at lindol, ang mga komunidad ay kailangang maging handa at alerto para makaligtas sa matinding pinsala. Ayon sa data, ang Pilipinas ay may risk index na 46.91%. May 68% chance ng malalakas na lindol, 57% chance ng tsunami, at 83% chance ng super strong typhoon. Alam mo ba? Noong 2013, ang Super Typhoon Yolanda ay nagdulot ng massive destruction sa bansa at isa ito sa pinakamalakas na typhoon na naitala sa buong mundo. At ayan na nga, ang top 10 bansa na laging tinatamaan ng matitinding kalamidad ng kalikasan. Mula Pakistan hanggang sa Pilipinas, ipinakita natin kung gaano kalakas at gaano kamakapangyarihan ang kalikasan at kung paano nahaharap ang mga tao sa panganib na halos araw-araw nilang dinaranas. Sa lahat ng bansang binanggit, walang duda na ang Pilipinas ang pinaka-apektado. Turing bagyo, lindol o kahit tsunami, may mga komunidad na nawawalan ng tahanan, kabuhayan at minsan buhay. Hindi biro ang mga trahedyang ito at bawat tao na nakaligtas ay may kwento ng tapang at sakripisyo. Ikaw, kabida, na-inspire ka ba o na-touch sa katatagan ng mga bansang ito? Sa tingin mo, kaya ba nating maging mas handa sa mga sakuna? O kailangan na lang nating tanggapin na kahit anong paghahanda natin ay hindi sasapat? Tandaan, ang kalikasan ay malakas, pero ang puso at tapang ng tao ay mas malakas. Ang pinakamahalagang bagay ay makaligtas, matulungan ang kapwa at maging handa sa susunod na sakuna. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe for more contents like this. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!